So paano mo mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo alam ang buhay niya? So alhamdulillah, itong mga pagkakataon, ito yung sinasabi na buwan ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ikinukwento ng mga ulama natin, mga ustadha natin sa atin, sa mga bayan, sa mga khutbah. Ikinukwento nila yan na ano? Ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung meron tayong alam ng mga pagtitipon na kung saan ikinukwento doon ang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakinggan mo, pumunta ka. Yan man ang sinasabi natin na pagdadakila sa araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang iba. Bakit? Ano ba ang iniisip natin na pagdadakila sa araw ng Propeta Muhammad? Kasi ako at yung mga kasama ko ng mga ulama at ang mga Muslim ay ang pagdadakila na alam namin sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang ikwento ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang iba. Walang cake, walang mga balloons, walang mga sayawan, astaghfirullah. Walang iba. Mag-iipon-ipon lang, magtitipon-tipon lang. Tapos yung mga ulama, ikukwento nilang buhay ng Rasulullah. Tapos sa kalagitnaan nun, magsasalawat sa Propeta Muhammad. Sa kalagitnaan nun, magnanashid. Yung nashid na yon ay walang kasamang instrumento. At yung nashid na yon patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, wala nang ibang ibig sabihin ang paggugunita at pagdadakila sa araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo kapatid. Buong taon sa mga member natin, sa mga khutbah ng mga ustad, mga ulama tuwing Friday, sa mga seminar natin, sa mga ta'lim natin, sa mga bayan natin, kahit mga bayan, sa mga tabligh, ay hindi natin ikukwento ang buong detalye ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Narinig po natin ang mga sinabi ni Ustaz at yan po ay bibigyan natin ng kasagutan sa video na ito. Patungkol sa kanyang sinabi, paano mo mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo alam ang buhay niya? At sinabi pa niya, ito yung mga pagkakataon na sinasabi na buwan ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ikinukwento natin mga lectures sa mga bayan, sa kanilang mga khutbah, ang buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinabi niya para mapatunayan ang kagandahan ng pagsa-celebrate ng birthday ng Propeta. Ang sagot naman natin dito ay ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi eksklusibo o kaya nakasalalay lamang sa paggunita sa kanyang kaarawan. Ang tunay na pagmamahal sa Propeta ay ipinapakita natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang sunnah at pamumuhay ayon sa kanyang halimbawa araw-araw. Hindi lamang tuwing kanyang kapanganakan. Ang pagbibigay diin sa buwan ng kapanganakan bilang tanging oras ng pag-aaral sa sirah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay maaring magbigay ng impression na sapat na ito. Samantalang dapat ang pagsunod at pag-alam sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang gawaing pang-araw-araw
at buong buhay sa bawat Muslim. So dito sa statement na ito ni Ustaz, merong isang illogical inconsistency na tinatawag na false dilemma or false dichotomy. Ang pangangatwiran na ito ay naglalagay ng dalawang opsyon na tila magkasalungat. Ang pinakauna, kailangan mong ipagdiwang ang kaarawan ng propeta para malaman ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mapatunayan na mahal mo siya. Now, pag hindi mo ginawa, ito lang yung pangalawang kahihinatnan. Ibig sabihin, hindi mo siya mahal. So, yun ang false dichotomy. Pero mali ito. Dahil hindi lang sa maulid maaaring gawin ang pagmamahal sa propeta. O kaya hindi lang sa maulid maaaring malaman ang pagmamahal sa propeta. Pwede mong mahalin ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. At ito ay araw-araw. Magbibigay tayo ng halimbawa para makita natin yung fallacy of false dichotomy. Isipin na lang natin, no, ang isang magulang na nagsasabi sa kanyang anak. Sabi niya, "Anak, paano mo ako mamahalin kung hindi mo ako bibigyan ng regalo sa aking kaarawan?" Ang pagmamahal sa magulang ay hindi nakasalalay sa isang araw lamang. At hindi rin ito nakasalalay sa pagbibigay ng regalo, kundi sa paggalang, pagkalinga, at pagsunod sa kanila sa araw-araw nating ginagawa. Now ngayon, patungkol sa isa pang sinabi ni Ustaz. Sabi niya, kaya kung meron tayong alam na mga pagtitipon kung saan ikinukwento doon ang buhay ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, pakinggan mo. Pumunta ka. Yan ang sabi ni Ustaz. Yan ang sinasabi nating pagdadakila sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at wala ng iba. Yun po ang sinabi ni Ustaz. Tama. Hinihikayat ko rin ang bawat Muslim na dumalo sa mga pagtitipon kung saan pinag-aaralan ang sira, ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga kamusliman, pag meron kayong malaman na merong lecture, pag-aaral, pumunta kayo. Mahalaga ang pag-unawa sa buhay at mga aral ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakahalaga nito. Ngunit, kailangang maging maingat tayo sa mga pagtitipon na ating sinasalihan. Kasi hindi lahat ng pagtitipon na kunwari nagpapaliwanag sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lahat ng mga pagtitipon na ito ay sumusunod sa tamang paraan ng pagpaparangal sa kanya. May mga tao o kaya grupo na sa ilalim ng pagkukunwari na sila'y nagtuturo ng sira ay nagtatago ng mga gawaing labag sa sunnah. Tulad ng pagdiriwang ng birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapalabas nila na ito ay pag-aaral lamang, pero actually nagsiselebrate sila ng birthday na kailanman hindi itinuro at hindi rin isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam o ng kanyang mga sahaba. Ang pagdiriwang ng kaarawan ng propeta ay isang gawaing hindi bahagi ng orihinal na turo ng Islam. At ang pagsasagawa nito, kahit pa sa anyo ng pag-aaral ng sira, ay maaaring maging anyo ng bid'ah. O kaya ito ay isang anyo ng bid'ah. Hindi ginawa ng propeta, hindi niya itinuro, at hindi rin ginawa ng kahit sino mang kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaral sa buhay ng sugo ng Allah ay mahalaga. Ngunit, hindi ito dapat itakda lamang sa isang espesyal na okasyon o kaya pagkakataon tulad ng kanyang kapanganakan. Ang tunay na pagdakila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikita sa araw-araw na pagsunod sa kanyang sunnah.
sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula sa mga simpleng gawain hanggang sa mas malaking mga desisyon at gawain ng buhay natin. Ang pagpunta sa mga pagtitipon ay dapat magbigay ng tamang gabay at hindi maging daan para masangkot sa mga gawain wala sa turo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa halip na limitahan ang pag-aaral ng sira sa buwan ng kapanganakan ng propeta, mas mainam na gawin itong bahagi ng ating regular na pag-aaral at pagsasanay sa Islam. Gawin natin ito palagi. Hindi lang tayo magtatakda ng isang araw o kaya isang buwan. At pag ginawa natin ito ay magpapatibay sa ating pananampalataya at relasyon sa Allah at sa propeta araw-araw. Kaya hindi kailangang maghintay ng isang espesyal na okasyon upang ipakita ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dapat itong makita sa patuloy na pagsunod sa kanyang mga aral sa bawat araw ng ating buhay at hindi lang sa isang yugto o kaya isang pagkakataon. Sinabi ni Ustad, bakit? Ano ba ang iniisip natin sa araw ng propeta? Kasi ako, sinabi niya, at ang mga kasama ko ng mga ulama at mga Muslim ay ang pagdadakila na alam namin sa kapanganakan ng propeta ay walang iba kundi ang ikwento ang buhay ng propeta. Yun daw yung pagdadakila na alam nila. Ngayon, ang sagot naman natin sa punto na ito ni Ustaz, no? Itong sinabi niya, ito ay isang uri ng fallacy, maling pangangatwiran na tinatawag na false dichotomy. Na as if ang pagdiriwang sa kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagtalakay sa kanyang talambuhay, as if na ito lamang ang tanging paraan sa pagdakila sa kanya. Kaya yun ang fallacy of false dichotomy. Ang mga sahaba ay mahal nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam at lubos silang malapit sa propeta. Pero wala man lang kahit isa sa kanila na mga sahaba ang nag-celebrate ng kanyang birthday sa paraan na ginagawa nila ng ustad na ito, dahil alam nila ng mga sahaba na ang pagkilala at pagmamahal sa propeta ay hindi limitado sa isang araw o okasyon. Ang pagbibigay pansin sa kanyang buhay ay dapat gawin sa lahat ng panahon, hindi lamang tuwing kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pamumuhay ayon sa kanyang sunnah, ang pagsunod sa kanyang mga utos, at ang pagpapalaganap ng Islam sa araw-araw ay mas mataas na anyo ng pagdakila sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Mas mataas at mas mainam ang mga gawain ito. Ang pagkilala at pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi dapat nakatali lamang sa isang araw o isang okasyon tulad ng kanyang birthday. Ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagtakda ng celebration sa kanyang kapanganakan. At ang mga sahaba na sila yung kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam na malapit sa kanya, kasama na ang mga naunang Muslim na mga salafus salih, ay hindi kailanman nagsagawa ng ganitong pagdiriwang. Kaya yung ang idea
na kailangan daw natin ipagdiwang ang kaarawan ng propeta para lamang makilala at mapahalagahan ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang mali at labis na pag-focus sa isang solo, natatanging araw. Sa halip na masusing bigyan ng pansin ang mas malalim na paraan ng pagsunod sa kanya araw-araw. Patungkol naman sa sinabi ni Ustad na yung pagsa-celebrate daw nila sa birthday ng propeta, sabi niya walang cake, walang mga balloons, walang mga sayawan, at wala nang iba pa. Yun ang sabi niya. Mag-iipon lang daw sila o kaya magtitipon lang tapos ikukwento nila ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos sabi niya, kakanta lang daw sila ng nasyid patungkol sa propeta. At yung nasyid na ito, walang music, walang musika. So, paano natin sasagutin ang sinabi niya na ito na walang cake, walang balloon, kakanta lang sila? Ang Maulidun Nabi ay hindi bahagi ng mga itinuro o isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng kanyang mga sahaba. Kaya, bagamat ang pagsasagawa ng maulid ay maaaring walang elemento tulad ng cake, mga balloons, o kaya walang sayawan, hindi po iyon ang pangunahing issue. Ang issue ay ang mismong gawain na ito, yung ginagawa ninyo. Ang issue ay yung pagdiriwang sa kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito po ay isang bid'ah sa relihiyon. Hindi ibig sabihin na ang bid'ah, pag tinanggalan mo ng cake at balloons, magiging halal na. Hindi po ganon. Ang relihiyon ng Islam ay buo at kumpleto na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga unang henerasyon ng mga Muslim. Wala na pong pangangailangan and there is no space for newly invented matters na hindi itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit gaano pa kasimple o kaya kahit pa gaano pa kapayos ang paningin ninyo sa pagdiriwang ng maulid, ito ay isang pagdaragdag o kaya ito ay isang bagong anyo ng pagsamba na wala sa orihinal na turo ng Islam. Kahit walang cake, walang balloons, walang sayawan, ang pagkakaroon ninyo ng pagtitipon para sa kaarawan ng propeta, kahit pa sa pag-anyo ng kahit pa sa anyo ng pag-awit ninyo ng nasyid ay nananatiling isang uri ng paggunita na walang basihan sa Quran at sa Sunnah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay perpekto na ang relihiyon. Kaya huwag na tayong magdagdag. Kaya ang punto ay hindi lamang kung may cake ba o kung may balloons ba ang pagdiriwang ninyo, kundi ang pagdiriwang mismo ng kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit masabihin natin ito ay isang simpleng pagtitipon lamang. No? Kahit masabihin natin, pero hindi ito kailanman ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam o ng mga sahaba. Kaya yung pag-introduce ninyo ng ganitong uri ng bid'a, ng gawain, ay maaaring humantong sa maling pag-unawa sa Islam at pagkaligaw mula sa tamang landas. Landas ng pagsamba na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ng propeta sa isang hadith. Sinabi ng propeta, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun." Sino mang gumawa ng mga gawain na hindi niya ginawa noon, hindi ka bahagi ng Islam noon, ito ay i-reject, hindi dapat tanggapin. Sinabi ni Ustaz, isipin mo, sabi niya, buong taon, kailan mo narinig na may isang alim na kinuwento niya ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, wala. Hindi mo ito narinig.
magpakatotoo na tayo. Yun mismo yung sinabi niya, na dapat tayo ay magpakatotoo daw. Ang sagot po namin sa iyo, Ustaz, no? Ang pagkukulang ng mga ulama sa pagtuturo patungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung nagkulang man ang mga ulama, hindi po yan ang dapat maging dahilan para mag-introduce kayo ng bagong pagdiriwang sa Islam. Ang solusyon po ay palakasin natin ang pagtuturo at edukasyon patungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam buong taon. Lalo na sa mga Jumu'ah at sa mga madrasa. At hikayatin natin ang bawat Muslim na personal na mag-aral ng kanyang sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa sunnah at sa hadith. Yung sinabi niyo dito, Ustaz, ito ay tinatawag na hasty generalization at isa itong uri ng fallacy na para bang inaakusahan mo na lahat ng mga ulama na hindi nagtuturo lahat ng mga ulama ay hindi nagtuturo sa buhay ng propeta. At itong akusasyon mo na ito ay batay lamang sa limitado mong karanasan. Posible po na merong ilang mga ulama na hindi nagtuturo ng sapat tungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, Ustaz, hindi ito nangangahulugang lahat ng mga ulama ay ganito na. Bigyan kita ng halimbawa para mas madali mong maintindihan. Kapareho ito ng pagsasabing, wala akong nakitang nagtuturo ng mathematics. Kaya, walang guro ng mathematics. So, isa itong hasty generalization o kaya padalos-dalos na pag-conclude mo sa isang usapin na batay lamang sa personal mo na observation. No? Maaaring sa ilang pagkakataon, hindi mo nakita na may nagtuturo ng sira, pero hindi nangangahulugan na wala pong nagtuturo nito. Baka hindi nyo lang po nakita o kaya hindi kayo nakasali, kaya ganun yung ano ninyo. Patungkol naman sa sinabi mo, Ustaz, na kaya anong naging resulta? Sabi mo, yung mga kabataan, pati na yung mga matatanda, ay naging mangmang sa buhay ng propeta. Ito yung sinabi mo, Ustaz. Ngayon, ang sagot ko dito, ito ay isang fallacy na naman. Maling pangangatwiran, Ustaz. At ito na naman ay tinatawag na hasty generalization. Kasi sa fallacy na ito na hasty generalization, ang isang tao ay gumagawa ng malawak na konklusyon batay sa limitadong ebidensya o kaya limited observation. Sa kasong ito, Ustaz, sinasabi mo na ang mga kabataan at mga matatanda ay naging mangmang sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang resulta ng hindi pagdiriwang ng birthday niya. Ipinagpapalagay mo na ang kawalan ng Maulidun Nabi, ang kawalan sa pagse-celebrate ng Maulidun Nabi, o yung hindi pagdiriwang sa kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, as if na ito yung pangunahing dahilan kung bakit hindi alam ng mga tao ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ay isang generalization, pangkalahatang pahayag na walang sapat na ebidensya o mas malalim na pagsusuri. Ipapaliwanag ko para mas maintindihan yung fallacy na ito. Yung hasty generalization. Itong fallacy na ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay gumagawa ng malawak na conclusion batay lamang sa isang kaso o observation na hindi sapat. Hindi sapat upang suportahan ang ganoong klase ng pahayag. Sa kasong ito, ipinagpapalagay ni Ustaz
na dahil hindi ipinagdiriwang ang Maulidun Nabi ay naging ignorante o kaya mga walang alam na ang mga tao, partikular na ang mga kabataan at matatanda tungkol sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, hindi ito sapat na dahilan o ebidensya upang masabing ito ang pangunahing dahilan ng kakulangan sa kaalaman. Kung mangmang ang mga tao, hindi nila kilala ang propeta, hindi po solusyon. O kaya hindi po dahilan ang pagsa-celebrate ninyo ng birthday. Now, para mas maintindihan pa natin, bakit ito naging hasty generalization? Isang uri ng fallacy. Number one na rason, Ustaz, hindi po sapat ang ebidensya ninyo. Hindi po kayo nagpakita ng sapat na ebidensya na nagsasabing ang kawalan ng Maulidun Nabi, ang hindi pagse-celebrate nito ay direktang dahilan sa kakulangan sa kaalaman ng mga kabataan at matatanda sa buhay ng propeta. Hindi nyo po naisaalang-alang ang iba pang mga posibleng dahilan. Tulad, for example, kakulangan ng edukasyon kasi hindi nag-aaral yung mga tao. No? Lack of Islamic education. O kaya yung mga personal na gawi ng mga Muslim sa pag-aaral ng relihiyon. Nag-aaral na pero hindi naman nakikinig. O kaya nagka-cutting classes. Maaring dahilan ito ng kamangmangan. O kaya iba pang mga aspeto na maaaring may kinalaman dito. Yun po. Pangalawa naman, bakit ito naging hasty generalization? Kasi yung kamangmangan ng mga tao, meron pa po itong ibang mga solusyon. Ibig sabihin, marami pang ibang mga paraan upang malaman ng mga kabataan at matatanda ang kwento ng buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad na lamang ng mga regular na pag-aaral ng sira, pagsunod sa sunnah, at pagsasanay ng mga aral ng Islam, yung pag-apply nito sa pang-araw-araw na buhay. Ang hindi pagdiriwang ng Maulidun Nabi ay hindi automatic na nangangahulugang magiging ignorante ang isang tao, ang isang Muslim sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ito yung dahil hindi tayo nag-celebrate ng birthday, hindi natin pinag-aralan yung sira, magiging mangmang yung mga kamusliman. Kaya kailangan natin mag-celebrate yung birthday. Another example. For example, kung sasabihin mo, ang mga kabataan ngayon ay tamad dahil hindi na sila nagbabasa ng libro. Well, ito ay isang uri ng fallacy of hasty generalization. Maaaring totoo na may ilang kabataan na mahilig o kaya hindi mahilig magbasa. Maaaring ito, may mga tamad magbasa. Ngunit hindi ito sapat upang gawing batayan para masabing tamad ang kabuuhan ng mga kabataan. May iba pang dahilan kung bakit maaaring hindi sila nagbabasa. Hindi lang yun dahil sa katamaran. Tulad ng yung iba yung interest nila. Meron silang interest sa digital media, no? Pero hindi ito nangangahulugan na tamad sila. So, sa context ng sinabi mo, Ustaz, no? Sa pahayag po ng Ustaz na ito, mga kapatid, parang inilalahad niya na ang solusyon para maiwasan ang pagiging ignorante ng mga tao sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagdiriwang ng Maulidun Nabi. At ito ay isang uri ng fallacy. Ipinagpapalagay niya na ang kakulangan ng Maulidun Nabi ay ang nag-iisang dahilan ng kakulangan sa kaalaman. Kahit na may iba pang mas epektibong paraan para maipakalat ang kaalaman tungkol sa talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng
pagtuturo ng sira sa mga paaralan, mga masajid, at sa loob ng mga pamilya, ituro mo sa mga anak mo bilang tatay. At ito ay mas naaayon sa sunna, no? Mas naaayon sa sunna ang bagay na ito. Ang pagkukulang sa kaalaman ng mga kabataan at matatanda tungkol sa buhay ng propeta ay hindi po ito, ustad, may tatama ng pagdiriwang lamang ng kanyang kapanganakan. Hindi po yan. Ang solusyon po ay matatagpuan sa patuloy na pag-e-educate at mas active na pagtuturo ng sunna sa mga masajid at sa mga madrasa at sa mga tahanan. At paghikayat sa lahat ng mga Muslim na pag-aralan ang kanyang buhay araw-araw. Sinabi ni Ustad, so anong masama kung ikwento natin ang buhay ng propeta sa mismong buwan ng kanyang kapanganakan? Anong masama doon? Sabi ni Ustad. Ang sagot natin ay walang masama sa pagkukwento ng buhay ng propeta. Wala pong masama dito. Ngunit, hindi ito dapat isentro sa kanyang kaarawan lamang. Ang paggawa nito tuwing Maulidun Nabi, na i-specify mo yung araw na ito, as if, nagbibigay ito ng impression na ang pag-alam sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay para lamang sa espesyal na araw na ito o sa espesyal na okasyon na ito. Ang mas mainam, Ustad, ay ituro at ipalaganap ito sa lahat ng panahon. At itong statement mo na ito, anong masama? Well, meron ding isang fallacy dito. Ito ay ang fallacy na tinatawag na begging the question, o kaya sa ibang katawagan, circular reasoning. Sa fallacy na ito, begging the question, ang isang tao ay nagbibigay ng argumento na ipinagpapalagay na tama ang isang punto na siya pa namang dapat patunayan. No, as if tama. Pero dapat mong patunayan. So, ang begging the question ay nangyayari po ito kapag ang argumento ay nakasalalay sa isang premise na ipinagpapalagay na totoo kahit na ito mismo ang dapat patunayan. Sa pahayag na ito ni Ustad, ipinagpapalagay niya na dahil ang pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mabuti, hindi masama na gawin ito sa buwan ng kapanganakan ng propeta. Ngunit, ang na-miss ni Ustad, ang hindi niya tinutugunan ay ang mas malalim na issue. Ano ba ang mas malalim na issue? Ang mas malalim na issue ay kung bakit ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan o ang pagbibigay ng pansin sa buwan na iyon ay hindi naaayon sa sunna ng propeta at ng mga naunang Muslim. Yun po ang mas malaking issue. Now, bakit ito fallacy of begging the question? Number one reason. Kasi Ustad, ipinagpapalagay mo na walang masama sa pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaarawan. No? Yun po ang ipinagpapalagay mo, Ustad. Gayunpaman, hindi nito tinutugunan ang mas malaking tanong. Bakit kailangang gawing espesyal ang buwan na ito? O kaya bakit kailangan na magtakda tayo ng panahon ng pagdiriwang gayong hindi ito ginawa ng propeta o ng kanyang mga sahaba? Yung argumento mo, Ustad, iniiwasan mo ang pakikitungo sa tanong kung
ang mismong pagtuon sa buwan ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ito ba ay naaayon sa sunnah o itunuturing na bid'ah. Pangalawang reason bakit ito ay fallacy of begging the question, dahil hindi ka nagbigay, no? O kaya nagbibigay ka ng walang sapat na patunay. Hindi mo kasi ipiniliwanag, Ustad, kung bakit kailangang ikwento ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa partikular na araw o kaya buwan na ito. Gayong ang pag-aaral sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay maaaring dapat isagawa sa anumang oras ng taon na mas naaayon sa layunin ng pagsunod sa kanyang sunnah. Okay? Para mas maintindihan natin, ay magbibigay tayo ng halimbawa ng fallacy na ito. Kunyari, kung sasabihin ng isang tao, anong masama kung pupunta ako sa party na may alak kung hindi naman ako iinom? O kaya sasabihin niya, anong masama kung pupunta ako sa disco, hindi naman ako sasayaw? Okay? So, ang premise dito ay ipinagpapalagay na ang pagpunta sa disco o kaya ang pagpunta sa party ay katanggap-tanggap basta lang hindi ka uminom o kaya hindi ka sumayaw. Anong masama sa pagbe-birthday? Hindi naman kami sumasayaw. Wala namang music. Okay? Ngunit hindi dito tinutugunan ang mas malaking issue kung bakit dapat iwasan ang pagpunta sa mga ganitong uri ng pagtitipon ayon sa mga prinsipyo ng Islam. Kaya sa argumento mo na ito, Ustaz, no? Parang nag-a-assume ka na dahil ang pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mabuti, kung dahil ito ay mabuti, edi walang masama na gawin ito sa buwan ng kanyang kapanganakan. Ang fallacy po ay nagmumula sa hindi pagsasaalang-alang na hindi itinuro ng sunnah na bigyang diin ang kaarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam o gawing espesyal ang buwan na ito o ang araw na ito para lamang mag-alala o magkwento ng buhay ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam ay isang relihiyon na may malinaw na mga patakaran sa pagsamba, sa pag-alala. At walang patunay na itinuturo ang ganitong uri ng celebration sa kapanganakan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, isa pang sinabi ni Ustaz, no? Sinabi niya, ipunin mo yung pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, at ikwento mo sa kanila. Masama ba yun? Sabi ni Ustaz. Siyempre, ang sagot ay hindi masama. So, kung hindi masama, bakit hindi natin gawin? Yun ang sinabi ni Ustaz. No? Kung hindi naman pala masama ang pagkukwento sa talambuhay ng propeta, bakit hindi natin ito gawin? Well, ang sagot ko, Ustaz, tama. Tama ka po. Hindi po masama ang pagkukwento sa sira, talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, hindi rin ito kailangang gawin lamang sa panahon ng kanyang kaarawan. Okay? Ang pag-aaral at pagtatalakay sa sira ng propeta ay dapat maging bahagi ng regular na gawain ng bawat Muslim. Ang tunay na pagsunod sa propeta ay ipinapakita sa pang-araw-araw na pagsasabuhay ng kanyang mga turo. At merong sinabi si Ustaz, ito yung plea. Okay? Sinabi niya, ito yung plea niya. Itong video ko, kung makarating sa mga ustaz, mga alim, kapatid, sabi niya, kung pupwede, na itong darating na mga Jumu'ah at
mga seminar natin sa iba't ibang masajid at madrasa, ay kung pwede ikwento natin ang buhay ng propeta. Yun ang plea niya o request ni Ustad. At ang sagot natin, ang pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga jumu'ah, mga seminar, ito ay talagang napakahalaga. Ngunit Ustaz, ito ay dapat gawin hindi lamang tuwing Maulidun Nabi. Ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay dapat po ituro at ipalaganap sa lahat ng panahon yung kanyang kwento, yung sira, upang ang bawat Muslim ay maipamuhay ito ng buong puso. At Ustad, meron ka pong nakumit na fallacy, maling pangangatwiran dito, yung tinatawag na red herring, yung fallacy of red herring. Ang fallacy na ito ay nagdadala ng isang irrelevant o hindi kaugnay na issue upang ilayo ang atensyon mula sa pangunahing punto ng topic na tinatalakay. Sa statement kasi na ito, inilalayo mo, Ustaz, ang atensyon mula sa mas mahalagang usapin. Ano yung mas mahalagang usapin? Kung dapat ba talagang ipagdiwang ang kaarawan ng propeta. Sa haba-haba kasi ng sinabi mo sa video na ito, Ustaz, wala kang naipalabas na kahit isang ebidensya na dapat tayong mag-celebrate. No? Tumuto ka sa isang hindi naman pinag-aawayan. Tulad ng pagkwento ng buhay ng propeta. Hindi po dapat tayo tumutok dyan kasi wala naman tayong khilaf dito. Lahat tayo nagkakaisa. Walang nag-a-argue na masama ang pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang dapat mong patunayan ay yung issue kung tama ba ang pagdiriwang ng kaarawan ng sugo ng Allah bilang isang gawaing walang batayan sa Quran at sa Sunnah. Dapat yan yung ipoprove mo eh. Ipinapakita mo dito, Ustaz, na dahil hindi masama ang pagkukwento, dapat itong gawin sa buwan ng kapanganakan ng propeta. So, ito ay paraan, no, ng paglayo sa usapin ng bid'ah o yung innovation sa religion. Ang burden of proof ay nasa iyo, Ustad. Ang burden of proof ay nasa iyo na dapat mong patunayan, na dapat talaga tayo mag-celebrate ng Maulidun Nabi. Pero wala kang naibigay na kahit isa man ng ebidensya. No? So, bakit yung sinabi mo na ito ay isang fallacy? Kasi nililihis mo ang atensyon ng mga tao. Imbis na pagtuunan mo ng pansin kung bakit walang itinatag na pagdiriwang ng kaarawan ang propeta sallallahu alaihi wasallam, o bakit ito itinuturing na bid'ah sa Islam, inililihis niyo po ang argumento patungo sa isang bagay na hindi naman talaga natin pinagtatalunan. Walang khilaf. Ano itong bagay na hindi natin pinagtatalunan? Ang pagkukwento sa buhay ng propeta. Ang pangunahing issue ay hindi kung masama ba ang pagkukwento sa talambuhay ng propeta. Hindi po yan ang pangunahing issue. Kundi kung ang paggawa nito sa isang partikular na araw o okasyon, yung Maulidun Nabi, ay naaayon ba sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakaunang rason kung bakit ito ay red herring o kaya red herring. Pangalawa, ang paggamit ng magandang punto upang palitan ang mas malaking issue. Kasi ipinapakita mo kasi dito, Ustaz, na dahil hindi masama ang pagkukwento sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi dapat ito ituring na mali. Ngunit hindi nito tinutugunan ang issue kung dapat bang gawing espesyal ang buwan ng kapanganakan ng sugo para dito. Na isang bagay na hindi ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin isinasagawa ng mga sahaba. Para maintindihan po ni Ustad ang fallacy of red herring, magbibigay tayo ng halimbawa.
Kung ang isang tao ay tatanungin kung bakit siya hindi sumusunod sa batas trapiko at sumagot ang tao na ito na hindi naman masama ang magmaneho, kaya dapat payagan akong magmaneho kahit anong bilis ko. Hindi naman masama na mag-drive, no? So, kaya kahit gaano pa siya kabilis, dapat hayaan siya. Ang issue dito ay ang pagsunod sa batas trapiko. Ngunit inililihis ng tao na ito ang usapan sa punto na hindi masama ang pagmamaneho, na hindi naman talaga ang pinagtatalunan. Ngayon, ipapasok natin ito sa konteksto ng pahayag ni Ustaz. Ikaw, Ustaz, gumagamit ka ng argumentong red herring sa pamamagitan ng pagtutok mo sa punto na hindi masama ang pagkukwento ng buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay isang bagay na hindi naman talaga natin pinagtatalunan o kaya hindi namin tinututulan ang bagay na ito. Ang tunay na issue ay hindi kung masama o hindi ang pagkukwento sa buhay ng propeta. Masama ba o hindi? Hindi po yan ang punto. Kundi kung naaayon ba sa sunnah ang paggawa nito sa isang okasyon na walang batayan sa kasaysayan ng Islam. Ngayon, isa sa mga sinabi ni Ustaz, kaya anong naging resulta, sabi niya? Yung mga kabataan, pati yung mga matatanda, ay naging mangmang sa buhay ng propeta. So, dahil hindi sila nag-aaral ng sira, tuwing Maulidun Nabi, yung mga bata at mga matatanda ay naging mangmang. Ang fallacy na ito, tinatawag ito na post hoc ergo propter hoc, or the fallacy of false cause. Bakit? Dahil ipinapakita ng sinabi na ito ni Ustaz na parang ang hindi pagdiriwang ng Maulidun Nabi ang sanhi ng pagiging mangmang ng mga kabataan at matatanda, no? Naging mangmang sila tungkol sa buhay ng propeta kasi hindi sila nagsaselebrate ng Maulidun Nabi. Walang ebidensya na nagpapakita na ito ang dahilan ng kawalan ng kaalaman. Yung sinasabi, yung statement na ito ni Ustaz, ay parang pagsasabi na kaya bumababa ang grado ng mga estudyante dahil hindi na sila nagdiriwang ng intramurals. O kaya school anniversary. Parang sinabi niya na gano'n. Hindi dahil nawala ang isang pagdiriwang, ay automatic ito na ang dahilan ng pagbaba ng grado ng mga estudyante. Dahil hindi nagdiriwang ng intrams, kaya marami ang nababagsak. Maraming ibang dahilan, Ustad, tulad ng quality ng pagtuturo o kaya yung interest ng mga estudyante. Kaya hindi natin pwedeng ipagpalagay na dahil hindi na nagdiriwang ng maulid, ang resulta, yung mga tao, naging mangmang na. No? So, sinabi ni Ustad, kung hindi masama, bakit hindi natin gawin? Inulit na naman niya yung punto na ito. So, ito ay fallacy na tinatawag na the fallacy of appeal to tradition. Ang pahayag na ito ay nagmumungkahi na dahil walang masama o dahil ginagawa ito ng iba, ito ay dapat gawin. Kahit hindi ito itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng mga unang Muslim, hindi nila ito ginawa. Ustaz, hindi sapat na dahilan ang pagsasabing walang masama para gumawa kayo ng isang bagay na bid'ah. Hindi po sapat na dahilan na wala namang masama, kaya gawin na natin. Lalo na kung wala itong basihan sa Quran at sa Sunnah. Hindi po yan valid reason. Yung reasoning ninyo para itong pagsasabi na
kung hindi masama ang paggamit ng cellphone sa klase, bakit hindi natin payagan? Para itong ganun. No? Ang kawalan kasi ng negative effect ay hindi nangangahulugang tama o productive ang isang bagay. Lalo na kung may mas mataas na pamantayan na dapat nating sundin. Kaya yung pagsasabi na hindi masama, kaya kailangan natin dapat natin gawin kasi hindi naman masama, invalid po ito at illogical. So, overall Ustaz, ang argumento mo dito ay puno ng mga fallacies at logical inconsistencies. Ibig sabihin, mali po ang pangangatwiran nyo dito. At dahil sa maling pangangatwiran, ito ay nagpapalabo sa tunay na issue. Ano ang tunay na issue? Ang pagmamahal sa propeta ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagse-celebrate ng kanyang birthday, kundi sa pagsunod ng kanyang mga aral at pamumuhay ayon sa kanyang sunnah. Batid ko na mabuti ang inyong intensyon, na wala kayong iniisip na masama. Ang layunin ninyo, ang intensyon ninyo sa paggawa ng gawain na ito ay mabuti. Ngunit hindi sapat ang mabuting intensyon lamang upang gawing tama ang isang gawain hindi ipinag-utos o hindi isinagawa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng nakasaad sa isang kaida. May kaida po tayo dyan. Al-ghayatu la tubarrirul wasila. Ang ibig sabihin, ang layunin ay hindi nagpapawalang bisa sa mga maling pamamaraan. So ayon sa kaida na ito, kahit gaano pa kabuti ang iyong intensyon o layunin, kung ang paraan o pamamaraan para makamit ito ay hindi tama o hindi ayon sa itinakdang patakaran ng ating relihiyon, kahit pagaano pa kabuti ang intensyon ninyo, hindi ito maituturing na wasto o kaya katanggap-tanggap. Hindi po sapat na sabihin natin na mabuti naman yung aming intensyon. At alam nyo yan, sa panahon ng propeta, merong mabubuting intensyon pero hindi niya tinanggap. Ang tamang pagsamba sa Islam ay hindi lamang nakasalalay sa mabuting hangarin, kundi sa pagsunod sa itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang pag-iwas sa mga bid'ah, mga bagay na wala sa kanyang aral. Sa Islam, ang tamang pamamaraan ay kasing halaga ng mabuting intensyon. At ang anumang pagsamba o kaya anumang gawaing pangrelihiyon ay kailangan na naaayon sa mga itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi dapat nakabase sa mga bid'ah. Kahit pa ang layunin mo ay mabuti. Hindi dapat nakabase sa emosyon. Mabuti naman pagmamahal sa Allah at pagsunod sa propeta. Hindi yun ang batayan. Kung tunay nating mahal ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ipakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang sunnah sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ganon dapat ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Hindi sa paglikha ng mga bagong gawi na maaaring magdulot ng pagkaligaw.